Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako ngayon sa Bustos, Bulacan kung saan isa sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon sa mga otoridad, isang residente sa Bustos ang nasawi. Ang biktima ay hindi agad nakalikas dahil sa mabilis na pagragasa ng tubig mula sa ilog. Ayon sa pamilya ng biktima, hindi nila inaasahan na mabilis na tataas ang tubig baha. Ayon sa kanila, nanatili lamang ang biktima sa loob ng bahay upang bantayan ang kanilang mga ari-arian. Ngunit sa hindi inaasahan, mabilis na tumaas ang tubig na naging sanhi ng trahedya. Mahalagang paalala ito para sa lahat na huwag baliwalain ang mga abiso ng gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ang paglikas ay hindi lamang para sa ating kaligtasan, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Patuloy po tayong maging alerto at makinig sa mga balita. Muli, ako si Sofia na nag-uulat mula sa Bustos, Bulacan. Manatili po tayong mag-iingat. Kasi basta para makapag-prepare na. Bagyo lang yan, pre. Parang gala. Sige. Magpe-prepare na ako, uwi na ako, par. Sige, pahalama. Oo, gagala. Par, ingat ka. Uwi ka na. Sige. Bahala na. Bagyo lang naman. Parang delikado pa naman yan. Bagyo. Grabe naman tong tanod. Kala mo end of the world na eh. Ilang bagyo na ba ang dumaan? Wala naman ng bago. Parang malakas-lakas nga yung hangin ah. Pero okay lang. Basta solid yung bubong, walang problema. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako ngayon sa Bustos, Bulacan kung saan isa sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon sa mga otoridad, isang residente sa Bustos ang nasawi. Ang biktima ay hindi agad nakalikas dahil sa mabilis na pagragasa ng tubig mula sa ilog. Ayon sa pamilya ng biktima, hindi nila inaasahan na mabilis tataas ang tubig baha. Ayon sa kanila, nanatili lamang ang biktima sa loob ng bahay upang bantayan ang kanilang mga ari-arian. Ngunit sa hindi inaasahan, mabilis na tumaas ang tubig na naging sanhi ng trahedya. Muli, ako si April, nag-uulat mula sa Bustos, Bulacan. Manatili po tayong mag-ingat. Mga kababayan, alam niyo ba ang mga gagawin sa paglikas sa panahon ng bagyo? Kung hindi, halina at alamin natin. Ano nga ba itong mga nakikita nating kulay sa poste ng barangay? Ang berde, dilaw at pula. Kapag ang tubig sa poste ay umabot sa tubig o yung yellow warning, dito dapat tayo ay maging handa sa posibleng paglikas. At ang susunod ay ang forfeit o ang green warning. Dito naman ay ang sapilitang paglikas ng mga residente. At ang huli ay ang red warning. 6 feet ang taas ng tubig. Kaya rito lahat ng residente ay dapat nang nakalikas sa kanilang mga tahanan. Tandaan nyo, ang inyong kaligtasan ay nasa inyong mga kamay. Makinig sa otoridad at huwag maging matigas ang ulo. Salamat mga kababayan!
Kapag may paparating na bagyo, hindi maiiwasan na may mga taong ayaw lumigas. Madalas ay ayaw nilang iwan ang kanilang tahanan dahil nahihirapan sila sa mga kondisyon sa evacuation centers. Pero mahalagang tandaan na ang kaligtasan ang dapat laging unahin. Para mahikayat silang lumigas, maaaring gawin ng iba't ibang paraan. Gaya ng pagbibigay ng malinaw at madaling intindihing impormasyon tungkol sa panganib ng pananatili sa kanilang lugar. Pwede rin gumamit ng radyo, TV, social media at text alerts para maabot ang mas marami pang tao. Mahalaga rin na unawain ang kanilang mga alalahanin at ipakita ang malasakit. Pakinggan ang kanilang mga dahilan. Pwede rin nating alamin kung bakit sila nag-aalinlangan sa paglikas at tugunan ang kanilang mga dahilan ng may paggalang. Kung susundin at makikinig ang mga mamamayan at sa pamamagitan ng maayos na makipagtulungan sa panahon ng evacuation ay pwede ito maging resulta sa isang mas ligtas at mas handa at mas matibay na komunidad sa harap ng sakuna. Sa mga ganitong uri ng sakuna, hindi lang ang mamamayan ang nasa panganib, pati na rin ang ating mga rescuer na inaalay ang kanilang kaligtasan para makatulong. At kung mas maagang susunod ang mga tao at hindi na mag-aalinlangan, mababawasan ang panganib sa mga rescuers at sa lahat dahil mas kaunti ang kanilang ililigtas mula sa mga delikatong lugar. Sa mga ganitong pangyayari, sa panahon ng sakuna, mayaring makipag-ugnayan sa mga otoridad o opisyalis ng gobyerno upang makatulong sa pagkakasik at maagap na paglikas ng mga mamamayang matigas ng tulong. Makakatulong tayo sa ganitong sitwasyon kung makikinig at susunod tayo sa mga panukala ng gobyerno. Tandaan, sa hindi natin pakikinig at pagsunod, nilalagay natin ang buhay, hindi lang natin, pati na din ang mga rescuers na ibinubuhos ng buhay nila upang masigurado ang ating kaligtasan sa panahon ng sakuna. At doon nagtatapos ang aming educational vlog. Pero, hindi pa rito nagtatapos ang aming video. Meron kaming inihandang challenge para sa inyong mga manonood. Meron kami tinanong mga type of emoji throughout the video. Pag nahanap nyo na, pwede nyo i-comment sa comment section ang timestamp pag nahanap nyo na ang mga ito. Muli, kami ang Group 1. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!